Magandang araw, bata. Ano ang pangalan mo? Bakit ka narito sa opisina ko? Paano ka nakapasok dito? Nasaan ang mga magulang mo? Sunod-sunod na tanong ni Andres sa batang lumapit sa kanya. Ikaw po, sino ka? Pabalik na tanong ng bata, na nagdulot ng pagkamangha kay Andres. Hoy, bata, huwag mong ibalik ang tanong sa akin. Sagutin mo ang mga tanong ko. Anong ginagawa mo rito sa loob ng opisina ko? Nasaan ang mga magulang mo? At paano ka nakapasok dito? Muling pag-uulit ni Andres, na may bahagyang pagkatakot sa sitwasyon. Ang bata ay nag-isip at nakatitig kay Andres. Ako po si Mateo. Nandito po ako dahil naglalakad-lakad ako kanina at nakita ko ang opisina nyo. Bukas po ang pinto kaya pumasok ako. Ang mommy ko po ay nagtatrabaho rito. Siya po ang pinuntahan ko, pero hindi ko pa po siya nakikita, sagot ng bata, na tila may pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit, nasagot ko na po ang inyong mga tanong, kaya't maaari nyo na rin po akong sagutin, dugtong pa ng bata na may kaunting pagkabahala. Si Andres ay hindi makapaniwala sa sinasabi ni Mateo, kaya't siya ay napapamewang at umiling. Sir Andres, biglang pumasok ang kanyang secretary na si Rafael, at napatingin din sa bata. Rafael, anong nangyayari dito? Bakit may bata rito? Paano siya nakapasok? Tanong ni Andres sa kanyang secretary. Nako, pasensya na po, sir, hindi ko rin po alam. Pero papunta na po rito ang security, sagot naman ni Rafael na may pag-aalala. Mateo, makinig ka. Umupo ka na dyan at umalis ka sa aking upuan dahil akin yan at hindi ka dapat nandito, binalingan ni Andres ang bata. Ngunit hindi nyo pa po sinasagot ang tanong ko kung sino kayo. Umalis po ako dito kapag sinabi nyo na po sa akin kung sino kayo, usual ng bata na tila nawawalan na ng pasensya. Mariin na ipinikit ni Andres ang kanyang mga mata, tila hinahabaan ang kanyang pasensya para sa bata. Okay, sasabihin ko na sayo. Ako si Andres. Akin ang opisina at ang kumpanyang ito. Kilala mo na ba ako? Pwede ka na bang umalis sa aking upuan? Mahinahong tugon ni Andres, habang tinutukoy ang kanyang swivel chair. Nakakatuwang makita ang bata na umiikot-ikot sa swivel chair. Kung ganun, ikaw po ang boss ng mommy ko, tanong pa ni Mateo, habang kumukurap-kurap ang kanyang mahahabang pilik mata at nakatitig kay Andres. Oo, sagot ni Andres na may ngiti. Pero sino ba ang mommy mo? Ano ang pangalan niya? Para malaman niya na nandito ka, usisa pa ni Andres. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang babae. Mateo, bulalas ng babae, na nagdulot ng pansin kay Mateo, Andres, at Rafael. Mommy, masayang sigaw ni Mateo at dali-daling umalis mula sa kanyang upuan upang yakapin ang kanyang ina. Mateo, anak, ano bang ginagawa mo rito? Paano ka nakarating dito? Puno ng pag-aalala at pagtataka ang tanong ni Isabel matapos yakapin si Mateo. Kasi po, gusto ko po kayong makita, Mommy. Pagkagising ko po kanina, wala na po kayo kaya tinanong ko si Lola Rosa kung saan po kayo nagtatrabaho at hinatid niya po ako rito. Pero hindi po kami pinapasok ng guard, sagot ni Mateo habang nakatingala sa kanyang mommy. Kung ganun, paano ka nakapasok dito? Tanong pa ni Isabel na puno ng pagkalito. Hindi sumagot si Mateo, kundi ngumiti na lamang siya ng makahulugan at pilyo. Hindi na nagtanong pa si Isabel at napabuntong hininga, tila naintindihan na niya ang ibig ipahiwatig ng kanyang napakakulit na anak. Isabel, biglang tawag ni Andres habang nakatitig siya sa mag-ina. Lumingon si Isabel sa kanya nang marinig ang pangalan niya, at ang pagkabigla ay namutawi sa kanyang mukha nang magtama ang kanilang mga mata. Andres, may bahid ng gulat na sambit ni Isabel sa pangalan ng binata. Anak mo siya, tanong ni Andres, puno ng pag-usisa. Hindi nakasagot si Isabel dahil ang pagkagulat ay bakas pa rin sa kanyang mukha, lalo na nang ibaling niya ang paningin sa isang sulok ng opisina kung saan nakasulat ang pangalan ni Andres. Teka, ikaw ang boss ko, hindi makapaniwalang tanong ni Isabel, habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Mommy, ngayon mo lang po nakita ang boss mo, biglang sabat ni Mateo. Lumingon si Isabel sa kanyang anak at muling tumingin kay Andres, na nakatitig pa rin sa kanya. Pasensya na sa ginawa ng anak ko, ha? Hindi na to mauulit, paumanhin ni Isabel, habang hinawakan ang kamay ni Mateo at niyayang lumabas. Isabel, sandali, tawag ni Andres sa kanila. Ngunit hindi huminto sina Isabel kahit na paulit-ulit siyang tinatawag ng binata.
kaya't hinawakan ni Andres ang braso ni Isabel at hamarang sa kanyang daan. Andres, ano bang kailangan mo? Pilit na itinaboy ni Isabel ang kamay ni Andres, subalit hindi siya bumitaw. Dito ka nagtatrabaho. Kailan pa? Puno ng usisa ang tanong ni Andres, tila hindi makapaniwala na nagkita muli sila ni Isabel. Sandaling bumantong hininga si Isabel at sinalubong ang mga mata ng binata. Come on, Andres, hindi rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ni hindi ko nga alam na ikaw pala ang boss ko. Kung dati ko pa nalaman, hindi na sana ako nag-apply dito, wika ni Isabel kay Andres. At hindi ko rin alam na empleyado ka pala rito. Kung ganoon, may anak ka na pala, tanong ni Andres na may bahid ng pagkamangha. It's been 5 years, Andres. Anong ini-expect mo? Pagtataray ni Isabel. Kung alam ko lang na dito ka pala nagtatrabaho, sana noon pa ako palaging pumapasok dito sa opisina. Aniya ni Andres, na may pagsisisi sa kanyang tinig. Baka pwede mo nang bitawan ang braso ko. Kailangan na kasi naming umuwi ng anak ko, tura ni Isabel, kaya't wala nang nagawa si Andres kundi bitawan si Isabel. Bye po, Mr. Andres, see you again, pahabol na sigaw ni Mateo, masayang kumaway sa binata habang palayo na sila ng kanyang ina. Hindi malaman ni Andres kung ano ang magiging reaksyon niya kaya't sinundan na lamang niya ng tingin ang mag-ina. Sir Andres, kilala mo po siya, usisan ng secretary ni Andres na si Rafael, na biglang sumulpot sa tabi niya. Yes, she is my ex, agad na sagot ni Andres, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapukaw sa paningin ni Isabel. Mateo, Diyos ko naman, napakakulit mo talagang bata ka, salubong ni Lola Rosa kay Mateo nang lumabas ang mag-ina mula sa building, bahagyang sinermonan ang bata dahil sa ginawa nitong pagtakas. I'm sorry, Lola Rosa, nakangusong paumanhin ni Mateo, kaya't hindi na siya natiis ng kanyang Lola Rosa at isinakay na siya nito sa loob ng kotse. Oh, Isabel, napano ka? Bakit tila nakatulala? May nangyari ba sa loob dahil kay Mateo? Tanong ni Stella sa kanyang pinsan nang mapansin niyang hindi pa ito pumapasok sa kotse. Marahan namang lumingon si Isabel kay Stella at umiling, saka ko na lang ikukwento pag-uwi na. Ate Stella, tanging naging sagot ni Isabel, saka pumasok na sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe, tahimik si Isabel sa passenger seat. Madalas siyang sulyap ni Stella kahit na nagmamaneho ito. Sinulyapan din niya ang pamangkin niyang si Mateo, na tahimik na nakaupo sa backseat habang nilalaro ang cellphone ni Isabel. Ilang minuto rin at nakauwi na sila. Baka naman pwede mo nang ikwento sa akin kung anong nangyari at kanina ka pa tila ba tahimik at may malalim na iniisip, panimulang usisa ni Stella sa kanyang pinsan na nakaupo sa sala matapos nilang papuntahin si Mateo sa kwarto. Thank you nga ni Alan, ang tanggapin niya ang inabot sa kanyang kapatid. Si Stella ay umupo na rin sa tabi niya. So ano nang ang nangyari? Muling usisa ni Stella. Nailabas sa bibig ni Isabel ang isang malalim na buntong hininga bago siya nagsalita. Ayon, kanina ko lang nalaman na si Andres pala ang boss ko, kwento ni Isabel. Ha, Andres yung ex na tatay ni Mateo, paniniguro ni Stella, habang dahan-dahan namang tumango si Isabel. Habang nakaupo sa swivel chair, doon ko rin nakita si Andres. Doon ko rin nalaman na siya pala ang boss ko at hindi rin niya alam na isa ako sa mga empleyado niya, paliwanag ni Isabel. Natatawang isipin na yung opisina pinasukan ng anak ko ay yung opisina pa mismo ni Andres. What a coincidence, natatawang dagdag pa ni Isabel. Napanganga si Stella sa kanyang narinig. Ibig sabihin, nagkita na pala si Mateo at ang tatay niya. Ate Stella, tumahimik ka nga. Mamaya marinig ka pa ni Mateo. Kaagad na away ni Isabel ang kanyang pinsan. Pasensya na, nagulat lang kasi ako. Siyempre, hindi lang din ako makapaniwala na yung boss mo ay yung ex mo pala. Tapos kung hindi pa dahil kay Mateo, hindi mo pa malalaman, sagot ni Stella. Ewan ko rin ba, Ate Stella. Talaga yatang sinusubok ako ng tadhana. Ang tagal kong iniwasan si Andres, tapos ngayon bigla siyang boss ko. Grabe namang tadhana to, dismayado at kamot ulo na sabi ni Isabel. Baka naman kasi talagang pinaglalapit kayo ng tadhana. Malay mo, mitabi pala talaga kayo, biglang hirit ni Stella habang humihigop ng kape. Nako, Ate Stella, itigil mo nga yan. Hindi magandang isipin. Kinikilabutan ako, honest pa ni Isabel. Pero ano na ang plano mo ngayon?
Magre-resign ka ba kasi nalaman mong yung ex mo pala ang boss mo? Tanong ni Stella. Ha? Magre-resign? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi naman ganon kadaling humanap ngayon ng trabaho. Medyo nahirapan nga ako bago ko nakapasok sa kumpanya niya. Kaya bakit ako magre-resign dahil lang sa ex ko ang boss ko? Mas kailangan kong isipin ang anak ko kaysa sa personal issues ko kay Andres. Bukod doon, kung ano man ang namagitan sa amin ni Andres noon, parte na ng nakaraan yun. Tutal, ilang taon na rin namang lumipas, kaya dapat nang kalimutan yun, tura ni Isabel. Sa bagay, may point ka naman. Pero ayos lang ba sa'yo na malapit na ngayon sa inyo yung tatay ni Mateo? Isipin mo, matagal na panahon mo rin siyang tinaguan. Ilang taon mo ring itinago ang anak niya na hindi nga niya alam na nagkaroon kayo ng anak, Yuzel ni Stella. Exactly. Hindi niya alam na nabuntis niya ako, kaya malabong isipin niya na anak niya si Mateo. Kaya hindi na dapat natin inaalala ang bagay na yan, sagot ni Isabel. Hindi malalaman ni Andres ang totoo kung hindi mo sasabihin, dahil wala namang ibang may alam. Bukod sa akin, ikaw lang ang may alam kung sino si Andres sa buhay ng anak ko, paglilinaw ni Isabel. Bamantong hininga si Stella at sandaling nag-isip habang ubos ang kanyang kape. Pero naisip ko lang, Isabel, what if lang, paano kung mag-check yung ex mo tapos alamin kung sino ang ama ni Mateo? Tapos bigla siyang maghinala na baka anak niya pala si Mateo. Kaya naman magpadana sila ng anak mo, bagaya sa mga K-drama, bahagyang natawa si Isabel. Nako, Ate Stella, kapapanood mo talaga yan ng mga teleserye. Bakit naman gagawin ni Andres yun? Natatawa at naiiling na sagot ni Isabel. Bakit hindi? Hindi naman malabong mangyari yun. Dahil mayaman si Andres, maraming connections, giit pa ni Stella. Dahil dito, napaisip si Isabel. Well, bahala na ang tadhana. Kung malaman man ni Andres, malaman niya. Doon din naman natin malalaman kung effective ba kay Andres yung katagang lukso ng dugo, aniya ni Isabel, sa kamuling humigop ng kape. Pero ang totoo, nakakaramdam na talaga ako ng kaba. Paano ko pala haharapin ang ex ko? Gayong siya pala ang boss ko, maya-maya ay pag-iiba ng usapan ni Stella. Di ganun pa rin. Trabaho naman ang kailangan ko. Kailangan kong umaktong profesional. Kailangan kong umaktong parang wala lang kung ano man ang meron kami noon. Hindi dapat yun makaapekto sa kung anong meron kami ngayon, lalong-lalo na sa trabaho ko, sagot ni Isabel, saka tinungga ang natitirang kape sa kanyang tasa. Matapos ang araw na iyon, muling pumasok si Isabel na parang walang nangyari. Nagtrabaho siya ng normal, katulad ng dati, noong hindi pa niya alam kung sino ang boss niya, dahil ang priority niya ngayon ay ang anak niyang si Mateo. So, kamusta ka? Biglang tanong ni Andres habang pumasok siya sa pantry, na nagdulot ng pagkabigla kay Isabel sa kanyang ginagawa. Natigilan siya sa pagtitimpla ng kape nang marinig ang boses ng kanyang boss. Anong pakiramdam na magkaroon ng anak? Tanong ni Andres, tila out of the blue. Matapos haluin ang kape, humigop siya rito at hinarap si Andres na may ngiti. Masaya, maikli at tipid na sagot ni Isabel, na nagpakita ng kumpiyansa. Mukhang ganoon. Pero medyo nagtataka ako, kasi chinek ko yung profile mo, at Sandoval pa rin ang surname mo. Bakit hindi mo ginagamit ang apelyido ng asawa mo? Pang-uusisa ni Andres. Muling natigilan si Isabel at mabilis na umiwas ng tingin. Hindi niya inaasahan na mapapansin pa niya ang bagay na iyon. Wala, kasi hindi naman kami kasal. Nabuntis niya lang ako, pero iniwan niya ako. Nakita ko na lang na may iba na pala siya, kaya't nagdesisyon akong palakihin si Mateo mag-isa, mahinahon na sagot ni Isabel, umaasang paniwalaan siya ni Andres. I see. So, ibig sabihin, single ka ngayon? Tanong ni Andres, na tila may ibang intensyon. Bakit ka nandito? Alam kong ikaw ang boss at may-ari nitong kumpanya, pero sana naman hindi mo ako sinusundan dito sa pantry, nagbago ang tono ni Isabel, habang humigop siya ng kape. To be honest, pinuntahan talaga kita rito, nakangising pag-amin ni Andres. Bakit naman? May kailangan ka ba o may gustong itanong, sir? Seryosong tanong ni Isabel, na nagdulot ng pagkunot ng noo ni Andres. Isabel, aminin mo, galit ka pa rin ba sa akin dahil sa mga nangyari noon? Seryosong tanong ni Andres. Inilapag ni Isabel ang kanyang tasa ng kape sa mahabang mesa at humakbang palapit kay Andres, tumingin sa kanya. Sir Andres,
Anong sinasabi mo? Bakit ako magagalit? Matagal na ang lumipas. Hindi ako galit, sir. Kung anumang nangyari sa nakaraan, kalimutan na natin, nakangiting tugon ni Isabel. Ibig mong sabihin, naka-move on ka na, tanong pa ni Andres. Sa tingin mo, sir, pabalik na tanong ni Isabel, na may peking ngiti sa kanyang mga labi. Sa tingin ko, naka-move on ka na, sagot ni Andres, na buong tapang na sinasalubong ang titig ni Isabel. Tama ka. Ilang taon na ang lumipas at may anak na rin ako, kaya nakalimutan ko na kung anumang mga nangyari sa nakaraan, seryosong sambit ni Isabel. Alam kong mabilis mo akong nakalimutan. Kaya nga nagmahal ka ulit, di ba? At mabilis kang naghanap ng iba, nakangising sarkastikong buwelta ni Andres. Kumunat ang noo ni Isabel, hindi niya batid kung ano ang nais ipakahulugan ng binata. Nagsukatan sila ng tingin, walang salita, hanggang sa biglang sumulpot ang secretary ni Andres, si Rafael, na nagdala ng balita. Miss Isabel Sandoval, nandito po ulit ang anak niyo, impormang sabi ni Rafael. Agad namilog ang mga mata ni Isabel nang marinig iyon. Ano? Teka, nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Kaagad niyang tanong kay Rafael. Sumama po kayo sa akin, tugon ni Rafael, na naunang umalis. Agad sumunod si Isabel, kasama si Andres. Napahinto sila nang madatnan nila si Mateo, na kasalukuyang pinagkakaguluhan ng mga katrabaho ni Isabel, na tila tuwang-tuwa sa bata. Hahakbang na sana si Isabel palapit kay Mateo, ngunit naisip niyang tawagan muna ang kanyang pinsan na si Stella. Kaagad namang sumagot si Stella. Hello, Ate Stella. Nasaan ka ngayon? Nasa labas ka ba ng building? Tanong ni Isabel. Ha, sa labas ng building? Hindi, nandito ako sa bahay. Gumagawa ako ng merienda para sa amin ni Mateo. Bakit? Tugon ni Stella. Ano? Ate Stella, nandito si Mateo ngayon. Pinagkakaguluhan siya ng mga katrabaho ko. Hindi mo man lang ba napansin na umalis siya? Paano nakarating dito ng mag-isa ang anak ko? Gulong-gulo na tanong ni Isabel. Humingi ng tawad si Stella dahil sa hindi niya maayos na pagbabantay kay Mateo, na malamang ay nag-commute kaya nakarating ito sa trabaho ni Isabel. Matapos ang kanilang pag-uusap, humugat ng malalim na buntong hininga si Isabel at binalikan ang kanyang anak. Natigilan siya nang makita si Mateo, na buhat-buhat ni Andres sa kanyang matipunong braso. Hindi magawang maialis ni Isabel ang kanyang paningin sa mag-ama. Isabel, napaka-cute naman talaga ng anak mo. Nakakatuwa siya. Kinuwento niya sa amin kung paano siya nakarating dito at kung paano siya pinapasok ng guard, natutuwang wika ng isang babaeng katrabaho ni Isabel. Tipid na napangiti si Isabel sa kanyang anak na kasalukuyang karga ni Andres. Mateo, hindi tama ang ginawa mo. Bakit bigla ka nalang umalis? Bakit mo tinakasin si Lola Rosa? Saka paano ka nakarating dito? Sermon ni Isabel, ngunit mahina lamang ang kanyang boses. Mommy, sumakay po ako ng taxi. Itinuro ko pa sa driver yung daan kaya nakarating po ako rito. Binigyan ko po siya ng barya na nakuha ko sa wallet ni Lola Rosa. Natawa po sa akin yung driver pero pinagbigyan niya na lang daw po ako dahil cute raw po ako. Nakipagkwentuhan na rin po ako sa guard kaya pinapasok niya po ako rito. Gusto lang naman po kitang puntahan, Mommy inosenteng salaysay nga ng batang si Mateo. Mateo naman, hindi pa rin tama yung ginawa mo. Kung gusto mo akong puntahan, sana tinawagan mo ako, sana sinabi mo sa Lola Rosa mo. Isa pa, mali rin yung kumukuha ka na lang basta ng pera sa wallet ng Lola Rosa mo nang walang palem. Bukod doon, napakabata mo pa para mag-commute mag-isa. Delikado masyado. Hindi ko alam, kinakabahan ako sa ginawa mo dahil sa panahon ngayon marami nang masasama ang loob. Paano na lang kung napahamak ka? Sermon pa nga ni Isabel sa bata. Napanguso na nga lamang ang bata. Sorry po, Mommy, hindi na po mauulit. Nakangusong paumanhin nga ni Mateo na bahagya pang napayuko dahil sa kanyang mga matang mangiyak-ngiyak na bahagya namang nagilty nga si Isabel dahil hindi nga siya sanay na napapagalitan nga niya ang anak niya subalit nag-aalala lamang siya para rito. Mateo, makinig ka sa mommy mo, okay? Tama ang mommy mo. Masyado ka pang bata at masyado ring delikado para sa'yo. Kung sakaling gagawin mo ulit ang ginawa mo, hindi rin tama na kumukuha ka ng bagay na hindi nayo. Mahinahong turan nga rin ni Andres sa bata na siyang karga niya sa kanyang bisig habang tinitignan nga ng babae ang dalawa.
Nakikita nga niya ang pagiging husband material nga ni Andres at kung paano nga sana maging tatay si Andres sa kanyang anak. Mas lalo ngang napayuko ang batang si Mateo at nagsimulang panasan nga ang kanyang mga mata gamit ang kanyang munting kamay. Ganito na lang, mukhang hindi talaga matitiis nitong anak mo na hindi kanya nakikita. Kung walang mag-aalaga sa kanya, bakit hindi mo na lang siya isama rito kapag papasok ka? Biglang question nga ni Andres na siyang ikinatuwa na nga lamang ng ibang mga naroon. Gusto ko po yan, biglang bulalas naman din ni Mateo. Natunog excited nga ang boses at ang kanyang mga mata ay tila ba nagniningning. Ano sa tingin mo, Isabel? Mukhang gusto rin naman talaga ng anak mo, para naman hindi ka na rin masyadong mag-alala pa para sa kanya, at para wala ka na rin kailangan pang pakiusapan na bantayan siya, usual pa nga ni Andres. Tinitigan nga ni Isabel ang kanyang anak at ilang segundo rin ang lumipas bago nga siya nagdesisyon. Okay, sige. Pero makulit ang anak ko. Baka makaabala siya sa mga nagtatrabaho rito eh. Okay lang yun. Natutuwa rin naman sila sa anak mo eh. Pwede rin naman siyang magstay sa office ko habang nagtatrabaho ka. Don't worry, hindi ko naman siya pababayaan, wika nga ni Andres. Wala na ngang nagawa pa sa Isabel kundi ang isama na nga palagi sa pagpasok niya ang kanyang anak at palagi rin niyang pinapaalalahanan nga si Mateo na huwag maging makulit upang hindi maabala ang ibang tao. Minsan nakikinig naman ito ngunit hindi talaga mawawala sa batang pagiging makulit na kung minsan pa nga ay nagiging dahilan upang mabigyan nga ng saya ang ibang tao. Katulad na lamang ngayon, na aksidenteng natapunan nga ni Mateo ng malamig na kape ang isang lalaking katrabaho ni Isabel. Nagulat nga si Isabel sa nangyari at handa na sana siyang humingi ng paumanhin ngunit imbes na magalit na tuwa pa nga ang mga ito sa bata. Mateo, nagugutom ka na ba? Konsulta nga ni Isabel sa anak niya nang lapitan nga niya ito. Opo mommy. Nga po pala, sabi po pala ni Daddy Andres mag-dinner daw po tayo, nang nga ni Mateo. Ano? Daddy Andres? Tinawag mo siyang Daddy Andres, gulantang at ng pagtatakang reaksyon nga ni Isabel. Tumango naman si Mateo. Opo mommy. Sabi niya po kasi sa akin, Daddy Andres na lang daw po ang itawag ko sa kanya dahil wala naman daw po akong daddy. Kaya ayun, pumayag na lang din po ako para may daddy na po ako. Hindi naman makapaniwala si Isabel sa kanyang mga narinig. Isabel, Mateo, ready na ba kayo sa dinner? Biglang sulpat nga ni Andres. Umayos naman ang tayo ni Isabel at humarap nga sa binata. Ikaw raw ang nagsabi sa anak ko na tawagin ka raw niyang daddy, kumpranta nga ni Isabel sa binata. Yes, may problema ba roon? Kunot noong tugon naman ni Andres. Meron. At sino naman ang nagsabi sa'yo na pwede mong gawin yun? Hindi porket walang ama ang anak ko magdedesisyon ka na lang bigla na maging daddy niya. Sino ka ba? Bahagyang nagtaka nga si Andres sa naging reaksyon ni Isabel. Relax. Relax ka lang. Wala naman akong masamang intensyon. Bukod doon ay naawa lang naman talaga ako sa kanya dahil nalulungkot siya dahil wala nga raw siyang daddy. That's why I decided na ako na lang ang gawin niyang daddy. Pumayag naman siya at natuwa kaya wala naman sigurong masama, di ba? Dagli namang nag-iwas nga ng tingin sa Isabel at bumantong hininga. Huwag mo naman sanang gamitin ang anak ko para mas mapalapit ulit sa akin, inis na pang-anas pa nga ni Isabel. Mahinang natawa nga si Andres. Pagkatapos ay napangisi, anong ibig mong sabihin? Tsaka ano, ginagamit ko ang anak mo para mapalapit ulit sa'yo. Miss Sandoval, hindi ka naman siguro nagiging maangin ngayon, no? Bawi naman ang binata na tila nang aasar nga. At ako pa talagang maangin ngayon, hindi makapaniwalang asak naman ni Isabel. Bakit? Hindi ba? Pangaasar pa nga ng binata sa kakinarga ang batang si Mateo na siyang nanunood nga lang sa kanila. Let's go. For sure gutom na itong si Mateo. Tura na nga lamang ng binata sa na unang naglakad. Hoy, Andres, hindi pa naman ako pumapayag, di ba? Sanggal nga ni Isabel subalit wala na nga siyang nagawa pa't sumunod na nga lamang. Mabuti na lang din at sila na lang ang nasa opisina dahil nag-overtime si Isabel sa kanyang trabaho kaya naman panatag din siyang hindi sila magkakaroon ng isyo ng kanyang boss. Dinala silang mag-ina sa isang restaurant at enjoy naman din ang batang si Mateo. Nagbiro pa nga ito na tila para silang isang buong pamilya. Natawa lang ang binatang si Andres habang si Isabel naman ay tila nailang sa sitwasyon. Hindi niya inasahan na matagal na panahon na magkakaroon pa rin pala ng pagkakataon na magtagpo nga sila at ngayon magkakasama pa nga silang tatlo na kumakain.
Matapos nga nilang kumain, nag-alok nga si Andres na ihatid na nga niyang mag-ina na siyang hindi na rin pa natanggihan ni Isabel. Salamat, tanging nasabi na nga lamang ni Isabel nang lumabas na nga siya ng kotse. Salamat po Daddy Andres. Paalam po. Ingat po kayo sa pag-uwi po ninyo. Masiglang paalam nga ni Mateo sa kanyang Daddy Andres at kumaway-kaway pa. Nagpaalam na nga rin si Andres sa mag-ina saka pinaharurot nga ang kanyang kotse. Anong ibig sabihin nun? Halos mapatalon nga sa gulat si Isabel dahil sa kanyang pinsan na siyang nakatayo na pala sa kanilang likuran. Ate Stella naman papatayin mo ata ako sa gulat. Asak nga ni Isabel rito. Sorry naman, na-curious lang ako So, si Andres yun, di ba? Saan kayo galing? Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Saka bakit may pahatid-hatid pang ganap? Sunod na usisa nga ni Stella sa kanyang pinsan. Hay, wala yun Ate Stella. Nagutom na kasi si Mateo kaya yun, nag-alok ng dinner para sa amin yung boss ko tapos yun lang, hinatid na niya kami rito pauwi, paliwanag nga ni Isabel. Okay. Tanging naging tugon na nga lamang ni Stella na tila hindi kumbinsido saka sila pumasok nga sa loob ng bahay. Kinabukasan, walang pasok nga si Isabel dahil day off niya kaya naman tinulungan nga niya ang kanyang pinsan sa paglilinis ng bahay. Ibig sabihin, close na si Mateo tsaka si Andres, biglang pagbubukas na naman ang usapan ni Stella patungkol sa mag-ama ni Isabel habang sila ay nasa sala at katatapos lamang na maglinis. Ganon na nga, Ate Stella. Hay. Gustuhin ko mang pigilan at ilayo sila sa isa't isa, hindi rin pwede dahil paniguradong magtataka si Andres kapag ginawa ko yun. Baka maging dahilan pa yun para isipin niyang anak niya si Mateo, mas mahahalata, di ba? Nang nga ni Isabel. Paano nga kung isipin ni Andres na baka anak niya si Mateo, usisa nga ni Stella. Ate Stella, tulad nga ng sinabi ko nun, kung malalaman man niya, di malalaman niya. Wala naman akong magagawa kung sakali Isa pa, may karapatan pa rin naman siya sa anak namin dahil siya ang tatay ni Mateo. Kaya nga naisip ko na hayaan na lang na maging close sila dahil gusto kong malaman kung mararamdaman ba ni Andres na anak niya talaga si Mateo sa kabila ng pagsisinungaling ko sa kanya, nang nga ni Isabel. Ilang segundo rin silang natahimik hanggang sa biglang sumulpot si Mateo. Mommy, may bisita po tayo, sigaw nga ni Mateo habang tumatakbo palapit sa kinaroroonan ng kanyang ina. Tumayo naman si Isabel at sinalubong ang kanyang anak. Ha? Sino anak? Anong sinasabi mong bisita? Sinong bisita? Tak ang reaksyon nga ni Isabel. May bisita po tayo mommy. Nasa labas po siya. Excited pang ang bulalas ng bata. Ano? Nasa labas na Sino ba kasing bisita ang tinutukoy mo anak? Tanong nga ni Isabel ngunit hindi siya sinagot ng kanyang anak sa halip ay hinayla nga siya nito patungong pinto upang puntahan ang taong sinasabi ng anak niya na bisita nila. Dala na rin ng kuryosidad ay nagmadali na nga rin si Isabel para buksan ang pinto at otomatikong lumaki ang mga mata niya nang makita niya ang taong tinutukoy ni Mateo na bisita. Daddy Andres, excited na salubong nga ng batang si Mateo sa binata kung saan kinarga pa nga siya nito. Buti naman po nakarating na po kayo, natutuwang sambit pa nga ni Mateo. Andres, ikaw ang tinutukoy ni Mateo na bisita namin, tanong nga ni Isabel na hindi pa rin makakabawi nga mula sa pagkagulantang. Yes, tinawagan niya ako at pinapunta rito. Pasensya ka na, hindi ko lang talaga matiis ang anak mo nakangiting sagot naman ng binata. Napatingin si Isabel sa kamay ng anak niya kung saan hawak nga nito ang kanyang cellphone na malamang ay siyang ginamit ng bata upang kontakin nga si Andres. Hindi naman makapaniwala si Isabel kaya naman napailing-iling na nga lamang siya at humugat nga ng isang malalim na buntong hininga bago pinapasok nga ang binata sa loob ng kanilang tahanan. Katulad nung naging reaksyon nga ni Isabel ang naging reaksyon ng kanyang pinsan na si Stella nang makita nga rin nito si Andres. Sinulyapan nga ni Stella ang kanyang pinsan at tinignan na animoy nagtatanong kung ano ginagawa nga ni Andres sa bahay nila at tanging kibit-balikat na nga lamang ang naging sagot ni Isabel. Siya nga pala magluluto muna kami ni Ate Stella ng pagkain, kaya mo bang maghintay? Antag na nga lamang ni Isabel sa binata. Sure, maglalaro muna kami ni Mateo habang naghihintay, sagot naman ni Andres. Yay, maglalaro kami ni Daddy Andres, hiyaw nga ng bata kaya naman bahagyang natawa ang binata at pagtataka naman ang namutawi sa mukha ni Stella. Nagtungo na nga sa kusina ang magpinsan na sina Stella at Isabel habang naglalaro naman sa salang mag-ama.
Habang nagluluto nga ng pagkain ay hindi maiwasan na pag-usapan ng magpinsan ang tungkol sa nangyayari dulot na nga rin ng pang-uusisa nga ni Stella. So, care to tell me what is happening right now, Isabel Sandoval? Minsan pa nga ni Stella sa pinsan niya. Pinsan mo ako pero wala man lang akong alam sa mga nangyayari ah. Magtatampo na ba ako nito? Dagdag pa ni Stella. Ate Stella naman. Kahit naman din ako hindi rin makapaniwala sa mga nangyayari. Siguro nga close na nga si Andres sa anak ko. Nagawa pa siyang papuntahin dito ni Mateo gamit ang cellphone ko, usual naman ni Isabel. Yung totoo, talaga bang 5 taon pa lang ang yang anak mo? Nakakatakot ha. Ang daming mga bagay na hindi natin akalain na kaya niyang gawin. Yung pagpunta niya sa trabaho niyo nang siya lang mag-isa, then ngayon naman tinawagan niya ang boss mo/daddy niya para papuntahin dito. Nang ani Stella na hindi mo malaman kung ito ba ay namamangha sa kanyang pamangkin. Hindi na nga ako nagtataka kung bakit ganyan si Mateo. Manang-mana talaga siya kay Andres. Siguro nga sa itsura mas lamang ang namana sa akin ng anak ko. Pero pagdating sa ugali kuhang-kuha niya ang ugali ng daddy niya. Kaya nga rin siguro mabilis nga silang nagkasundo. Aniya nga ni Isabel, napailing-iling na nga lamang din si Stella saka pinagpatuloy na nga at tinapos na nga nila ang kanilang ginagawa na pagluluto at inihanda na nga rin nila sa pagkainan. At mas lalo na sa mga sandaling yun ay tila ba hindi mapaghiwalay sina Andres at Mateo na animoy may sariling mundo, lalo na nang magpasubo nga si Mateo na siyang bukal sa loob, at natutuwang ginawa rin naman ni Andres. Kaya mas napadalas din ang pagsulyap ni na Isabel at Stella sa dalawa hanggang sa matapos nga silang kumain. Sunod na ginawa naman ng mag-ama, naglaro ng video games kung saan magkasundong nga rin sila. Wala namang magawa si Isabel kundi ang hayaan na nga lamang ang dalawa sa mga gusto nga nilang gawin dahil nakikita rin naman niyang masaya ang anak niyang si Mateo. Salamat nga pala sa lunch at merienda, pasalamat nga ni Andres kay Isabel nang ihatid nga siya nito palabas. Wala yun. Next time nga pala, pwede bang ipaalala mo muna sa akin kung sakali man natawagan ka ulit ni Mateo para pupuntahan dito? Nakakagulat kasi eh. Tumango naman ang binata at sumagot, sure. Daddy Andres, talaga po bang aalis na po kayo? Malungkot ang boses na tanong pa nga ng batang si Mateo. Oo eh, marami pa kasi akong dapat at kailangan na sikuhin. Hayaan mo, next time kapag nagkaroon ako ng libreng oras, magbabonding tayo ulit, nakangiting wika naman ni Andres sa bata upang pag-aanin ang loob nito. Ayaw pa kasi ni Mateo umalis ang kanyang daddy Andres sa kadahilan ng nais pa nga niyang maglaro pa sila nito. Asahan ko po yan, Daddy Andres, nakangiting tugon naman ng bata. Nabatid sa tono ng kanyang boses ang pagkatuwa. Isabel, see you, bilang naman ni Andres sa mommy ni Mateo. See you, ingat ka sa biyahe, tugon nga ni Isabel dahilan upang mapangiti si Andres at tuluyan na ngang magpaalam saka umalis. Habang sinusundan ni Isabel ng tanaw ang kotse ni Andres papalayo ay isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Yun ay kung magiging ganito pa rin si Andres sa kanila lalo na kay Mateo kapag nalaman nga nito na anak niya pala talaga ang bata. Matapos nga ang day off ni Isabel, simula na nga naman ang pagpasok niya sa opisina kung saan kasama niya pa rin ang anak niya. Hindi rin naman makontrol ni Isabel ang anak niya kaya hinayaan na nga lamang niya muna ito. Bukod doon ay tiwala naman siyang hindi ito gagawa ng bagay na ikapapahamak niya. Mabuti na nga lang din at lahat ng nasa opisina natutuwa at mabait kay Mateo kaya naman nakabawas ngayon sa pag-aalala ni Isabel. Maya-maya nga ay itinigil na nga muna ni Isabel ang ginagawa sa computer at bahagyang hinilat nga ang kanyang leeg nang bigla nga niyang maisip si Mateo. Kaya naman tumayo siya at hinanap niya ito ngunit hindi niya ito nakita kahit sa opisina mismo ni Andres kung saan ang secretary lang nito na si Rafael ang kanyang nadatnan habang may inaayos sa mesa. Ah, Rafael. Nasaan nga pala si Sir Andres saka si Mateo? Tanong na ni Isabel sa dalaga sa sekretarya nito. Ah, umalis lang po sila sandali. Bibili po yata sila ng pagkain, nakangiting sagot naman ni Rafael kay Isabel. Ganoon ba? Kung gusto mo po, pwede nyo naman po silang hintayin dito, suhestyon naman ng secretary nga ng lalaki. Nako, hindi na. May kailangan pa kasi akong gawin sa trabaho eh. Nagpunta lang talaga ako rito kasi gusto ko lang i-check ang anak ko, dagling tanggi ni Isabel. Tsaka huwag kang ang magpo sa akin. Nakakatanda pakinggan eh, biro pa nga niya sa dalaga. Bahagyang natawa naman si Rafael sabay sabing, sorry. Ayos lang. Sige na,
Babalik na ako sa trabaho. Babalik na lang ako mamaya kapag nakarating na sila. Palm ni Isabel sa dalaga saka lumabas ng opisina ni Andres at ipinagpatuloy na nga ang kanyang naudlot na trabaho. Makalipas ang ilang minuto ay naalarma si Isabel nang biglang lumapit sa kanya si Rafael habang nagpapanak ang itsura. Rafael, anong nangyari? Bakit tila yata nagpapanak ka? Mausisang tanong nga ni Isabel sa dalaga. Isabel, si Mateo kasi. Animoy nag-aalinlangan na sambit nga ni Rafael. Bakit? Anong nangyari kay Mateo? Nag-aalalang tanong ni Isabel. Anong nangyari kay Mateo ha? Hindi naman nakasagot si Rafael kaagad kaya dali-daling tumakbo papunta sa opisina ni Andres si Isabel. Anong nangyari? Mateo, napunuan ng pag-aalala si Isabel para sa kanyang anak nang makita nga itong tila ba nahihirapang huminga. Anong nangyari sa anak ko? Sigaw nga ni Isabel kay Andres. Hindi ko rin alam. Kumakain lang naman siya and then bigla na lang siyang nagkaganyan. Hindi ko alam kung anong nangyari, nagpapanik nga na sagot ni Andres. Ibaling ni Isabel ang tingin niya sa mga pagkain at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang cookies. Bakit mo pinakain yan? Galit nga niyang buwo patungkol sa mga cookies. Andres, allergic si Mateo sa peanut, sabi pa nga ni Isabel dahilan upang matigilan nga si Andres. Hindi ko alam. Sorry, mahinang sambit na nga lamang ni Andres na hindi pa rin makapaniwala. Lalo ngang lumabis ang pag-aalala ni Isabel nang muli niyang balingan ang kanyang anak. Andres, dalhin na natin siya sa ospital, sigaw nga ni Isabel na siyang automatic na sinunod naman ni Andres. Dali-daling kinarga ni Andres ang bata at patakbo silang lumabas ng building saka pinaharurot nga ang sasakyan papunta sa ospital. May doktor naman na kaagad na umasikaso nga sa kanila at doon ipinaliwanag nga nila ang nangyari hanggang sa naging okay na nga rin sa wakas si Mateo. Mabuti na lang at nadala nyo kaagad dito sa ospital ang bata kaya naagapan kaagad ang allergic reaction sa katawan niya, turan nga ng babaeng doktor kina Isabel at Andres. Pero aware naman kayo na allergic sa peanut ang anak nyo, di ba? Tanong pa nga ng doktor. Dok, anak ko lang po, hindi po anak namin, mabilis sa pagtatama nga ni Isabel. Ah, pasensya na. Ang akala ko kasi mag-asawa kayo at anak niya si Mateo. Paumanhin, ng doktora. Aware po ako na may allergic po ang anak ko sa peanut. Kaya lang hindi pa aware ang boss ko kaya aksidente niya pong napakain ng cookies na may peanut ang ako, tura naman ni Isabel na tila ba nagpapasaring pa nga sa binatang katabi niya ngayon. Okay, next time magdoble ingat na lang kayo para hindi na maulit pa to sa bata. Pero sa ngayon, maayos naman na si Mateo kaya maya-maya lang paggising niya ay pwede nyo na nga siyang iuwi. Maiwan ko na muna kayo, nakangiting palm nga ng doktora. Sige po dok, salamat po, pasalamat naman ni Isabel. Binalingan nga ni Isabel ang atensyon si Mateo na ngayon ay nakahiga at natutulog nga sa ospital at hinaplos niya ang pisngi nito. I'm sorry, hindi ko naman alam na may allergy nga pala siya sa peanut. Nakita ko kasi siyang tinitignan ng cookies kaya hindi ako nagdalawang isip na bilhan siya. Bilang paumanhin muli ng binata na batid naman sa tono ng kanyang boses ang pagka-guilty. Huwag ka nang mag-sorry. Nangyari naman eh. Sana lang next time kung may mga gagawin ka para sa anak ko, pwede bang ikonsulta mo muna sa akin? Karapatan ko namang malaman ang lahat dahil anak ko si Mateo, seryosong wika nga ni Isabel sa binata. May peanut allergy din pala si Mateo, maya-maya ay mahinang wika nga ng binata. Sarkastikong natawa si Isabel sabay sabi nga nito, Andres, kilala kita. Oo, alam kong allergic ka rin sa peanut pero sana hindi mo gawing basehan ang pagkakaroon ni Mateo ng allergy katulad ng sayo para isipin ang kahibangan na siyang nasa isip mo ngayon, prankang wika nga naman ni Isabel dahil batid niya kung ano ang nais na ipakahulugan nga ng binata. Mapaklang natawa naman si Andres. Wala pa naman akong sinasabi pero bakit ang defensive mo na masyado, Isabel, saad na nga nito. Bahagyang natigilan naman si Isabel at aaminin niyang bahagya rin siyang kinabahan. Totoo naman, naging defensive nga siya kaagad. For sure naman hindi sa'yo naman nakuha ni Mateo ang pagkakaroon ng allergy dahil wala namang may allergy sa pamilya niyo so baka naman niya yun sa tatay niya. Sa tatay niyang sinasabi mong iniwan ka at hindi ka pinanagutan dahil may ibang babae siya. Tama ba? Dagdag pa nga ni Andres dahilan parang mas lalong kabahan si Isabel. Alam niyang hinuhuli lamang siya ng binata kaya naman hindi na nga siya umimik pa dahil isang malinglitan niya na lang ay baka malaman na nga ni Andres ang totoo.
Makalipas pa ang ilang sandali nagising na nga rin si Mateo kaya naman hinatid na nga sila may Andres pauwi. Habang nasa biyahe nga hindi mapakali si Isabel dahil sa katotohanang kasama nila ngayon ang tatay ni Mateo na sa tingin niya ay may hinala na nga patungkol kay Mateo. Nang huminto ang kotse, kaagad na bumaba nga si Isabel at Mateo kung saan sinalubong din sila ni Stella na siyang naghihintay nga sa kanila. Isabel, kamusta si Mateo? Nag-aalala nga ring konsulta ni Stella tungkol nga sa kanyang pamangkin. Maayos na siya, Ate Stella. Mabuti na lang nadala namin siya kaagad sa ospital, sagot nga ni Isabel. Mabuti naman kung ganoon. Diyos ko, kanina pa ako nag-aalala nung tumawag ka sa akin, sabi nga ni Stella sabay yakap nga sa kanyang pamangkin at pumasok na nga sila sa loob ng bahay kaya naman naiwan na nga sa labas si Nala at Isabel. Isabel, pwede ba tayong mag-usap? Biglang wika nga ni Andres sa seryosong tono. Tungkol sa naman ang pag-uusapan natin. Pwede bang magpahinga muna tayo? Tanong naman ni Isabel habang nasa ibang direksyon ang tingin niya. Tungkol sa atin. Pwede pa tayong pumunta somewhere may malapit akong coffee shop na malapit dito, aya nga ng binata. Hindi naman nakatangi pa si Isabel kaya naman sumama na nga lamang din siya rito at nagtungo nga sila sa isang malapit lang na coffee shop. So, ano nang pag-uusapan natin? Tanong ni Isabel. Well, gusto ko lang malaman kung bakit hindi ka nag-resign nung nalaman mo na ako pala ang boss mo. Sure naman akong sa umpisa hindi mo alam na ako ang boss mo dahil nakita ko ang gulat mong mukha nang makita ako nung araw na yun na nakilala ko ang anak mong si Mateo, panimulan ni Andres. Napalunok naman si Isabel bago sumagot. Alam mo kung ako lang magre-resign talaga ako nung nalaman kong ikaw pala ang boss ko. Kaya lang naging praktikal lang ako. Inisip ko yung anak ko dahil kailangan ko ng trabaho. Isa pa, hindi rin ganoon kadaling makapasok sa kumpanya mo kaya iniisip ko kung sakaling pinairal ko ang personal issues ko sa iyo Dinas. Sayang lang lahat ng pinaghirapan ko. Sinira mo na ang buhay ko dati kaya hindi ko nahayaan pa na sirain mo yun ulit. Napalitan ng isang seryosong reaksyon ang mukha ni Andres matapos marinig ang huling mga sinambit ni Isabel. Ngayon naman, kasalukuyan nga silang nagsusukatan en tingin na walang gusto magpatalo. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Seryosong tanong ng binata. Mabilis namang umiling si Isabel. Hindi. Wala rin naman kasing saysay kung magagalit pa ako sa'yo gayong ilang taon na rin naman ang lumipas, di ba? Tugon nga ni Isabel. I see. Patango-tango naman na tugon ni Andres. Ikaw ba? Siguro naman may babaeng kinhahamaling ka na ngayon o sa mga nakalipas na taon, pag-iiba nga ni Isabel sa usapan. Nang sandali silang mabalat ng katahimikan. Nakakatawa mang isipin pero wala pa. Ikaw lang yung huling babaeng minahal ko pero pagkatapos noon, wala na akong babaeng minahal pa, sagot nga ni Andres. Sa hindi naman maipaliwanag na dahilan bigla na lamang kumabog ng mabilis ang puso ni Isabel, medyang naging dahilan din upang siya na ang unang umiwas ng tingin dahil sa sinabi nga ni Andres. Unti-unting bumalik sa mga alaala ni Isabel ang nakaraan nila. Dagli niyang ipinilig ang ulo niya dahil dapat kinalimutan na nga niya ang mga bagay na iyon. Anyways, Andres, sorry pero kailangan ko nang umuwi. Panigurado kasing hinahanap na ako ni Mateo. Salamat pala sa kape. Biglang paalam ni Isabel at nagmadaling umalis ng coffee shop. Sinundan pa nga siya ng binata para sana ihatid ngunit huli na dahil kaagad na nakapara na nga at nakasakay ng taxi si Isabel. Oh, Isabel, saan ka na naman ba nanggaling? Nag-date ba kayo ni Andres? Bungad nga na tanong ni Stella sa kanyang kara-rating lang na pinsan na tila nangaasar pa nga. Ano ka ba, Ate Stella? Hindi ka man nag-date, nag-usap lang kami sandali. Sagot ni Isabel at uminom ng tubig na siyang kinuha niya sa loob ng ref. Ano naman ang pinag-usapan nyo? At bakit parang aligaga kayo Ryan curious nga na tanong ni Stella. Ate Stella, sa tingin ko kasi may kutob na siya tungkol kay Mateo eh. Hindi ko alam pero yun kasi ang pakiramdam ko. Ayaw lang niyang sabihin o tanungin ng direkta pero alam ko na hinuhuli lang niya ako, nag-aalalang sate nga ni Isabel. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Naguguluhang tanong ni Stella. Dahil to sa nangyari kanina dahil sa allergy ni Mateo. Kasi may allergy rin siya sa peanuts, tugon ni Isabel na hindi na nga mapigilan ang paglabas ng pag-aalala. Bahagyang umawang naman ang labi ni Stella. Nako, malamang talaga magtataka at mapapaisip yun. Ano nang gagawin mo niyan? Napabuntong hininga si Isabel bago sumagot. Bahala na siguro.
Aakto na lang siguro ako na parang wala lang. Ayoko namang magpahalata sa pagkakaba ko, di ba? Bahala na siya kung anong gusto niyang isipin. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin. Ewan ba, siguro go with the flow na lang ako poong gabing yun. Walang ibang nasa isip nga ni Isabel kundi si Andres at kung ano na nga kaya ang iniisip nito patungkol sa anak niyang si Mateo. Hindi rin siya makatulog dahil bigla ring sumagi sa isipan niya ang mga nakaraan nila na dalawa mga ala-ala na matagal na nga sana niyang nakalimutan ngunit sa isang iglap lang bumalik lahat sa kanya. Kinabukasan as usual ay propesyonal na pumasok si Isabel ngunit hindi niya isinama ang anak niya dahil isinama nga ito ni Stella sa iba pa nilang kamag-anak. Hindi naman pwedeng lumiban sa kanyang trabaho si Isabel dahil ayaw nga niyang mas lalong maghinala sa kanyang boss niyang si Andres. Ah, Isabel, bakit pala hindi mo sinama si Mateo? Biglang tanong ng secretary na si Rafael nang lapitan niya si Isabel. Lumingon nga si Isabel sa dalaga saka ito sinagot. Ah, isinasama kasi siya ng pinsan ko para bumisita sa iba pa naming kamag-anak. Mga 2 days din sila bago bumalik, saad nga nito. Ganoon ba? Sayang naman. Nakakamiss. Napaka-cute pa naman niya. Minsan nga napapansin ko na parang may pagkakahawig sila ni Sir Andres lalo na sa ugali, usual nga ni Rafael. Rafael, ano nga palang kailangan mo? Pag-iiba nga ni Isabel sa topic. Nililihis talaga ang usapan. Oo nga pala, pinapatawag ka pala ni Sir Andres. Kumunat noon si Isabel. Bakit daw? Usisa nga ni Isabel at tanging kibit-balikat na nga lamang ang naging tugon ng dalagang si Rafael. Hindi na nagtanong pa si Isabel at nagtungo na nga lamang sa office ni Andres kung saan nadatnan niya ang binata na abala sa mga pinipirmahan nitong mga papel sa kanyang mesa. Tumikim naman si Isabel upang kunin ang atensyon ng binata nang hindi siya napansin nito. Pinapatawag mo raw ako. May pag-uutos ka ba o kailangang ipagawa? Itinigil naman ni Andres ang kanyang ginagawa tumingin kay Isabel. Yes, ipinatawag kita, Miss Isabel Sandoval, seryoso nga ang boses ito. Alam kong gusto mo ring itanong sa akin kung bakit hindi ko kasama si Mateo. Na magpunta rito kasama siya ni Ate Stella na pumasyal sa mga kamag-anak namin at baka 2 araw pa siya bago bumalik, nang ni Isabel. Okay, wika naman ng binata na siyang nagpakunot ng noon ang taga. So, may pagawa ka ba iuutos? Muling tanong ni Isabel. Yes, meron. Ipagtimpla mo ako ng kape, utos bigla ng binata kay Isabel. Ano? Ipagtimpla ka ng kape. Bakit ako? Tanong ni Isabel. Bakit hindi ikaw? Pabalik na tanong naman ni Andres. Pero bakit nga ako? Bakit hindi si Rafael? Siya ang secretary mo, di ba? Bahagyang natigilan si Andres. Well, may ipinagawa ako kay Rafael. Bakit bawal ba? I'm still your boss after all. Sabi ko nga boss kita at kailangan kong sundin ang mga mo. Sige. Ipagtitimpla na kita ng kape pakihintay na lang boss medyo matari pa nga na saad ni Isabel habang peking ngumiti lumabas nga ng opisina ni Andres si Isabel, saka nagtungo sa pantry ngunit kaagad din siyang natigilan nang marinig niya sa loob ng pantry na nag-uusap ang ilan sa mga katrabaho niya, kabilang na nga rin ang secretary ni Andres na si Rafael, patungkol sa kanila. Malinaw na ngang narinig ni Isabel ang mga ito kung saan pinag-uusapan nga nila na kesyo bagay raw sina Isabel at Andres, at kesyo tila ba isang pamilya raw sila kung kasama nila si Mateo. Nabanggit nga rin ni Rafael na baka may posibilidad nga na si Andres ang tatay ni Mateo dahil na nga rin sa pagkakahawig ng dalawa at sa mga bagay kung saan magkapareho sina Mateo at Andres. Dahil doon, tumikim na nga si Isabel at pumasok na nga sa loob ng pantry kung saan ang lahat ay natahimik nang makita siya. Siguro naman ay nabusog na kayo sa mga tsismisan nyo tungkol sa amin at sa anak ko. Sarkastikong paaring nga ni Isabel sa kanila nang magsimula nga siyang magtimpla ng kape para sa kanyang boss. Nahihiya na nga lamang humingi ng tawad ang mga co-workers niya, pati na nga rin si Rafael, bago sila isa-isang lumabas ng pantry at naiwan ng mag-isa roon si Isabel. Matapos ngang magtimpla ng kape, bumalik na nga siya kaagad sa office ni Andres at ibinigay ang kape. Nagpaalam naman din siya subalit pinigilan nga siya ng binata. May uutos ka pa ba? Mataray na tanong nga ni Isabel, ngunit imbes na sumagot, naglakad lang palapit sa kanya si Andres kung saan marahan namang umatras si Isabel hanggang sa wala na nga siyang maatrasan at napasandal na nga siya sa pader ng opisina nga ni Andres. Andres,
Anong ginagawa mo? Kinakabahang sambit nga ni Isabel sa pangalan ng binata dahil sa lalong paglapit nga nito sa kanya hanggang sa ilang inches na nga lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Isabel, ayaw mo na ba sa akin? Mahina ang boses na inang ng binata. Andres, ano bang sinasabi mo? Isabel, nararamdaman kong may feelings ka pa rin para sa akin. Hindi totoo yan dahil matagal na kitang nakalimutan, mabilis na tanggi ni Isabel. Nagsisinungaling ka lang dahil nakikita ko sa mga mata mo na hanggang ngayon hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Giit pa nga ni Andres, dahilan upang mag-iwasan ng tingin si Isabel. Kung talagang nakalimutan mo na nga ako at wala ka nang nararamdaman para sa akin, tumingin ka sa mga mata ko, sabi nga ni Andres. Andres, ano ba, marahan na itinulak nga ni Isabel palayo sa kanyang binata. I'm sorry, Yuzel naman ni Andres nang tila ba nabalik na nga siya sa kanyang katinoan. Walang sinabing kung ano si Isabel at tanging tango na nga lamang siya saka bumalik na nga sa kanyang trabaho. Doon niya ituon ang kanyang buong atensyon hanggang sumapit na nga ang oras na tapos na nga ang kanilang trabaho. Nagmadali siyang lumabas ng building ngunit hindi nga niya inasahan na naghihintay pala sa labas ang kotse ni Andres kung saan nakasandal din doon ang binata na waring hinihintay siya. Sinadya nga niyang hindi ito pinansin at lagpasan na nga lamang nang bigla rin naman siyang pinigilan nito. Ihatid na kita, alok nga ng binata. Hindi na, Andres. Kaya ko namang mag-commute mag-isa, tanggi ni Isabel. Isabel, ihahatid na kita, pagpipilit nga ni Andres. Sa huli ay wala na nga lamang ding nagawa si Isabel. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil kung tutuusin ay pwede naman niyang tanggihan ang binata, pero sa bandang huli palagi na nga lamang siyang walang ginagawa na tila ba gusto rin niya ang mga ginagawa ni Andres sa kanya. Pakiramdam niya na babaliw na nga siya dahil hindi dapat ganito ang nararamdaman niya. Nang may hatid nga ni Andres si Isabel, pinapasok niya muna ito sa loob ng bahay at inalok ng kape bilang kanyang pasasalamat na rin dahil sa paghatid nga nito sa kanya. Isabel, seryosong tanong, ayaw mo ba akong magkaroon ng isang buong pamilya? Maya-maya tanong nga ni Andres habang nakaupo siya sa sofa kung saan nasa tabi niya nga lang din si Isabel. Andres, please. Ayokong pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na yan, naiilang nga na natura ni Isabel sabay nag-iwas nga ng tingin. Bakit ba ilag na ilag kang sagutin ang mga tanong ko, Isabel? Gusto ko lang naman malaman kung talaga bang wala na akong puwang sa puso mo. Naputol nga ang sasabihin ni Andres nang bigla siyang halikan ni Isabel sa mga labi nito at nang maghiwalay nga ang mga labi nila, labis na gulat nga ang bumakas sa mukha nga ng binata. Siguro naman alam mo na ang sagot sa tanong mo, Andres. Kaya umuwi ka na, please, turan nga ni Isabel. May ngiting umalis naman si Andres. Hanggang kinabukasan nga, pagpasok ni Isabel sa trabaho, ay isang book ng bulaklak ang nasa desk niya na siyang unang bumungad nga sa kanya. Kung pagmamahalan ay talaga namang mamahalin nga ito dahil sobrang ganda. Dahil sa pagtataka ay pinagmasdan nga ni Isabel ang paligid niya kung saan ang kanyang katrabaho ay nagbubulungan. Kinuha ni Isabel ang bulaklak sa kamay at tinignan ang maliit na note na nakalagay doon, "Have a beautiful day ahead, my love." Babulong nabasa nga ni Isabel sa nakasulat sa maliit na note. Matapos nga niyang basahin yun, tila ba alam na nga niya kaagad kung kanino galing ang bulaklak kaya naman umalis nga siya at nagtungo sa opisina ni Andres. Andres, ano to? Diretsong tanong nga ni Isabel at inilapag ang bulaklak sa mesa ni Andres. Nag-angat naman ng tingin si Andres sa babae at kinunot nga ang noo. Bulaklak, pangsagot nga nito, dahilan upang maningit ang mga mata ni Isabel. Andres, huwag mo akong pilosopohin. Alam kong bulaklak yan. Ang tinatanong ko kung bakit may pakulo kang ganyan at talagang sa office pa ha, naningkit ang mga matang buwelta naman ni Isabel. Tumayo naman si Andres mula sa kanyang pagkakaupo saka humakbang palapit kay Isabel. Masama bang bigyan ng bulaklak ang babaeng katulad mo? Ang babaeng mahal ko, dagling natawa naman si Isabel sa kanyang narinig. Pwede ba, Andres? Hindi to oras para mag-joke ah. Ayoko ng gulo at issue. Itong bulaklak na to, malamang pagchichismisan na tayo ng iba riyan, pinag-uusapan na rin ako ng mga katrabaho ko. Ano naman ngayon kung pag-usapan nila tayo? Tanong naman ng lalaki. Andres, hindi mo kasi naintindihan eh. Big deal sa akin yun dahil boss kita at empleyado mo ako. Bukod doon, ayokong isipin nila na inakit kita o ano, pagrarason naman ni Isabel. Isabel, hindi ka lang basta empleyado lang,
Mahal kita at wala akong pakialam kung ano man ang isipin nila, saad naman ni Andres. Umikot naman ang mga mata ni Isabel at saka bumantong hininga. Andres, please, itigil mo na lang muna ang kalokohang to. Okay, naiinis nga na sambit ni Isabel saka nagtungo na nga palabas ng pintuan nang magsalita si Andres. Kalokohan bang mahalin ko ang ina ng anak ko? Dahil nga sa sinambit nga ni Andres ay natigilan si Isabel. Natigilan na pa ako na nga sa kanyang kinatatayuan habang nakatalikod sa binata. Isabel, alam ko na ang totoo. Alam kong anak ko si Mateo. Alam kong nagsinungaling ka sa akin tungkol sa daddy niya noon palang magaan na ang loob ko sa kanya. Noon palang nakikita ko ang sarili ko sa kanya hanggang sa nalaman kong pati sa pagkakaroon ng allergy sa pinya parehas kami kaya nagtaka na talaga ako. Hindi mo sinabi sa akin ang totoo kaya naman ako nagumawa ng paraan. Pina-DNA test ko si Mateo at kanina lang lumabas ang resulta na nagpapatunay na anak ko nga siya. Ngayon, may tatanggi mo pa rin ba ang katotohanan? Paliwanag nga ni Andres. Ilang segundo pa nga ang lumipas bago tuluyang makagalaw si Isabel at dahan-daang humarap sa binata. Ano, Isabel? Paninindigan mo pa rin ba ang kasinungalingan na sinabi mo sa akin noon? Tanong nga ni Andres. Napalunok naman si Isabel bago siya tuluyang nakapagsalita. Para saan pa, Andres? Bakit ba ako magsisinungaling at magde-deny kung alam mo naman na ang totoo? Di ba? Oo, anak mo nga si Mateo. Tinago ko siya at inilayo sa'yo pero wala Pinagtagpo pa rin talaga tayo ng tadhana, kalmadong sabi nga ni Isabel. Ilang segundo rin silang nabalot ng katahimikan dahil tila ba pinapakiramdaman nila ang isa't isa. Hindi ka nagagalit, pagbasag nga ni Andres sa katahimikan na siyang namayani sa loob ng opisina. Bakit naman ako magagalit? Una sa lahat, may karapatan ka naman talagang malaman na anak mo siya. Bukod doon, wala namang saysay kung magagalit pa ako dahil alam mo naman na ang totoo may DNA test na rin, tugon ni Isabel. Yes, alam ko kasing hindi mo rin sasabihin sa akin ang totoo pero nirerespeto pa rin kita bilang ina ni Mateo. Ikaw ang bahala at magde-decide kung balak mong ipaalam sa kanya ang totoo na ako talaga ang daddy niya, saan nga ni Andres. Andres, anak mo si Mateo kaya malamang aware ka na kahit ipaalam mo ngayon din sa kanya ang buong katotohanan, baka matuwa pa yun. Matalino siyang bata maiintindihan niya ang sitwasyon. Total alam mo na rin naman, wala nang rason pa para itago rin sa anak ko ang totoo, usual nga ni Isabel na siyang nagpangiti kay Andres. Makalipas nga ang araw na yun, muling nagkasama si Isabel, Andres at ang anak nilang si Mateo sa isang mamahaling restaurant kung saan sila lang ang naroon at walang ibang customer kung saan sinadyang rentahan nga ni Andres ang buong araw na iyon para sa kanila para makapag-usap at masabi nila kay Mateo ng buong katotohanan. Hindi rin naman nagtagal, inamin na nga nila sa batang totoo. Katulad nga ng sinabi ni Isabel, natuwa ng husto ang batang si Mateo sa kanyang nalaman kaya naman naging maayos at magaan ang tagpong yun para sa kanila. Hanggang sa, teka, Andres, hindi naman to yung daan papunta sa bahay namin takang tanong nga ni Isabel sa binata habang nasa biyahe nga sila isang araw. Hindi ko na muna kayo ihahatid pa uwi. Nangako kasi ako sa parents ko na dadalhin ko kayo ngayon sa bahay para makilala nila. Gusto rin kasi nilang makilala na ang apo nila, nakangiting sagot naman ng binata. Ano, gulantang nabulalas nga ni Isabel habang ang kanyang mga mata ay bahagyang namilog. Gusto pa sana niyang magprotesta ngunit hindi na nga niya nagawa pa dahil excited ding humiyaw-hiyaw-hiyaw na siyang nasa backseat ng kotse. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay nakarating na nga sila sa malaking bahay ni na Andres. Kinakabahan man ay pinilit pa ring maging kalmado ni Isabel hanggang sa nakapasok na nga sila sa loob at doon na nga hinirap ang mga magulang ni Andres. Lola, Lolo, kayo po ba ang lola ko? Biglang bungad ni Mateo sa ina kung saan niyakap niya pa ito. Bahagyang nagulat naman ang ina ni Andres ngunit kalaunan natawa na nga lamang ito at napangiti. Ikaw na ba si Mateo? Ikaw na ba ang apo ko? Abay napakagwapo mo nga talagang bata. Manang-mana ka sa anak kong si Andres, natutuwang saad nga ng ina ni Andres sa kanyang apo. Siyempre naman po, tuwang-tuwa na bulalas naman ni Mateo at nagpogi pa nga na siyang nagpatawa nga sa kanilang lahat. At sunod namang nilapitan at kinausap nga ni Mateo ay ang kanyang lolo kaya naman nabaling ang atensyon ng ina ni Andres sa babaeng kasama niya na si Isabel. Ikaw pala si Isabel. Totoong maganda ka nga, nakangiting wika nga ng ina ni Andres. Maraming salamat po,
Nahihiyang tugon naman ni Isabel. Bagay kayo ng anak ko, komento pa nga ng ina ni Andres. Bahagyang natawa na nga lamang si Isabel kaya naman kumunat ang noon ng ina ni Andres na animoy nagtataka. Ayos ka lang ba, Iya? Anong nakakatawa, mahina hong yusi sa panga ng ina ni Andres. Marahang umiling naman si Isabel. Wala naman po, nagulat lang po kasi ako sa sinabi nyo. Ang ine-expect ko po kasi katulad po kayo ng mga nanay sa drama o kaya sa telenovela na hindi nila matatanggap ang babaeng mahal ng anak nila lalo na at hindi nila katulad ng estado, usual nga ni Isabel. Napangiti naman ang ina ni Andres. Isabel, hindi lahat ng magulang ganon. Alam mo, malaki nga ang pasasalamat ko sa iyo kasi hindi mo pinagkit kay Andres at sa amin na makasama at makilala namin si Mateo. Doon palang malaking bagay na para matanggap kita na maging parte ng pamilya namin kahit na nagkaroon ng kasalanan sa'yo si Andres. Napangiti lamang si Isabel sa sinabing nyo ng ina ni Andres at nagpasalamat. Hay nako, pasensya ka na sa nagawa dati sa'yo ng anak ko ha, saad pa nga nito. Ilang sandali pa, kumain na nga sila ng magkakasama at nagkwentuhan na nga ng mga masasayang bagay lalo na patungkol kay Mateo. Ang hanggang sa napadpad na nga si Isabel sa pool area ng bahay nila Andres habang solo ng mga magulang ni Andres si Mateo. Tinitigan nga ni Isabel ang tubig sa pool at tila ba inaakit siya nito kaya naman hinubad niya ang kanyang suot na long sleeve polo at pencil skirt saka tumalon sa swimming pool. Ang hindi alam ni Isabel pinapanood lang pala siya ni Andres sa dekalayuan. Matapos ng pagsawaan ni Isabel ang swimming pool ay umahan na nga siya at sinalubong siya ng binata. Isabel, napag-isipan mo na ba? Biglang tanong nga ni Andres na siyang nagpakunot ng noo ni Isabel. Napag-isipan ng ano? Naguguluhang tanong naman ni Isabel. Ngisi si Andres. Kung napag-isipan mo bang bigyan ulit ako ng second chance? Kung napag-isipan mo bang pakasalan ako para mabuo ang pamilya natin? Walang namang naging reaksyon si Isabel sa halip ay kinuha lang nito ang hawak na towel na para sa kanya at ibinalot sa katawan niya. Sorry pero pwede ka pa namang mag-isip. Hindi naman ako nagmamadali, nirerespeto kita. Alam kong mali ang ginawa ko dati na aminado ako. Iniwan kita sa ere para sa mga pangarap ko pero maniwala ka sa akin nagsisi naman talaga ako sa naging desisyon ko at talagang sinubukan kitang hanapin at saka sinubukan kong bumawi sa iyo kung nalaman ko lang kaagad na magkakaanak tayo sana mas nalakasan ko pa ang loob ko. Nahihiya kasi ako sa iyo Ramdam ko dati hindi na kita deserve, malungkot na saad pa nga ni Andres at hindi umiimik si Isabel. Nawala rin ang ngisi sa kanyang mga labi at napalitan ng tipid at malong ng ngiti. Hay nako, Andres, wala naman na kasing dahilan pa para tanggihan kita kaya oo, ang sagot ko. Matagal ko nang napag-isipan ang bagay na yan. Para saan pa kung itatanggi kong mahal kita? Siguro naman may rason kung bakit nangyari ang nangyari dati kung bakit tayo nagkahiwalay dahil kung hindi tayo nagkahiwalay, baka hindi tayo naging kung sino tayo ngayon, hindi sana natin na-achieve ang mga to. Maya-maya pa ay weak nga ni Isabel. Tila naman nabuhayan ng loob si Andres sa kanyang mga narinig. Talaga, sa kabila ng pag-iwan ko sa iyo sa mahal mo pa rin ako, hindi makapaniwala ang tanong ni Andres. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko pagsusungit nga kunwari ni Isabel. Dagli namang napahiyaw si Isabel nang bigla nga siyang buhatin ng pa-bridal style nga ni Andres. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Mahal na mahal kita. Isabel Sandoval, sigo nga ni Andres. Natawa na nga lamang si Isabel sa ginawa ng binata ngunit hindi niya maitatanggi na sa loob-loob niya ay sobrang maligaya siya. Lumipas nga ang ilang araw, linggo at buwan at tuluyan nang ikinasal sa Talti. Sa wakas matapos nga nilang maabot ang kani-kanilang mga gustong maabot ng individual nagpatuloy na nga rin ang kanilang pag-iibigan. Sasabihin ng iba na mababaw lamang pero ito naman talaga ang nangyayari sa realidad ng buhay. Minsan kailangan nating mamili kung ano ang magiging priority natin maswerte na nga lamang tayo kapag binigyan pa tayo ng ikalawang pagkakataon pero dapat huwag nating sayangin nga ang present dapat ngayon palang pinapahalagahan na nga natin ang mga mahal natin sa buhay hindi kagaya ng ginawa ni Andres dati kay Isabel. Mabuhay ang bagong kasal, biglang sigaw nga ng batang si Mateo sa loob ng simbahan, dahilan upang maghalakkanan nga ang lahat ng mga naroon, kabilang na nga ang kanyang mga magulang na bagong kasal lamang. Minsan nga ay masasaktan talaga tayo,
May mga taong mawawala sa atin ngunit minsan ay may darating may mga pagkakataon naman may muling pinagbubuklod dahil dadalhin at dadalhin naman tayo talaga ng Diyos sa tamang landas sa tamang panahon basta't magtiwala lamang tayo at huwag sumuko sa buhay dadalhin tayo kung ano nga ang magbibigay at maghahatid nga ng ligaya sa mga buhay natin ngunit minsan hindi tamang alin ng galit o anumang hinanakit patungkol sa nakaraan dahil kung nais nating sumaya kailangan nating kalimutan lahat ng mga hinanakit o ng loob sa nakaparaan at magsimula ulit ng panibago.